Kabanata 921. Hinaharap na kapatid-in-law. Sa loob ng maraming araw, nais ni Clayton na hindi hihigit sa ilipat ang kanyang mga gamit sa ospital upang siya ay manatili kay Nicole 24/7. Ang pinsala sa paa ni Nicole ay halos gumaling, ngunit ganap na nakita niya ang antas ng pagkapit ni Clayton, na nagbigay ng sakit sa ulo niya. Sa kabutihang palad, si Grant ay masyadong abala sa kumpanya at binigyan siya ng isang ultimatum, kaya siya ay pinalabas mula sa ospital na excitedly. Gayunpaman, sa halip na lumipat sa Stanton Mansion, lumipat si Nicole sa Crystal Gardens. Ito ay isang upscale pribadong apartment na palaging nasa kanyang pangalan. Halos natapos na ni Logan ang pag-iimpake at sinamahan si Nicole upang makita kung ano pa ang kailangan na may dagdag. Bagaman nag-aatubili si Floyd sa una nang marinig niya ang tungkol dito, para sa kaligayahan ni Nicole, maaari lamang siyang tumango at sumang-ayon. Sa araw ng paglabas, ang buong pamilyang Stanton, maliban kay Maverick, na nasa Institute ng Pananaliksik, ay nagtungo sa Crystal Gardens. Ang paboritong taga-disenyo ni Nicole na espesyal na idinisenyo ang lugar ayon sa kanyang estilo. Ang disenyo ng panloob na sinamahan ng pinakabagong mga nagawa ng artificial na katalinuhan ay mukhang malinis, simple, at bukas. Tumingin si Nicole sa paligid at nasiyahan. Sa kabilang banda, si Floyd ay nakulong sa lahat hanggang sa nadama ni Kay na sumabog ang kanyang ulo. Nagpaalam si Logan sa kanila at naghanda na bumalik sa opisina. Binuksan niya ang pintuan at nagyelo. Mr. Sloan. Ang pangalang iyon ay matagumpay sa pag-akit ng atensyon ng mga tao sa loob. Ang mga eyelid ni Nicole ay umiikot habang nakatingin sa pintuan. Nasa oras lang siya upang makita ang mainit na ngiti ni Clayton. Tumingin siya sa kanya at pagkatapos ay tumango si Floyd, na naglalakad. Uncle Floyd, anong pagkakataon? Nagkataon ba ito? Medyo nagulat si Nicole. Bakit siya nandito? Tanong ni Floyd, bakit ka nandito? Sinabi ni Clayton, nakatira ako sa itaas. Lumipat lang ako dito at hindi inaasahan na makilala ka rito. Ito ay talagang isang karangalan. Ang mga sulok ng bibig ni Floyd ay umiikot. Oo, anong pagkakataon? Ang ganitong uri ng pagkakaisa ay masyadong walang kabuluhan. Ang paraan ng bihis ni Clayton ay komportable at magalang, na may isang tamad at nakalaan na aura na nagmula sa kanyang katawan. Ayaw ni Nicole na aminin ito. Malinaw siyang nakatayo sa pintuan ng may layunin, naghihintay na matuklasan. Binigyan siya ni Kay ng isang makabuluhang hitsura, at nagmamadali si Nicole at lumakad. Mr. Sloan, ano ang nagkataon? Bakit hindi tayo magkakasama? Tumingin si Clayton sa kanya at ngumiti. Oo naman. Bakit hindi ako magluto? Maaari mong subukan ang aking pagluluto. Pakikinig sa paulit-ulit na mga galaw, hindi maiwasang magtaka si Floyd kung pinlano nila ang pagkain na ito ng matagal. Ni-frame si Nicole. Hindi niya talaga alam na narito si Clayton, alalahanin na sasang-ayon siya sa pagkain. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, imposible ang pagtanggi. Sinabi ni Clayton, mangyaring kunin ko lang ang ilang mga sangkap sa itaas. Aakyat ako at kukunin sila. Pagkatapos, tumango siya at umalis tulad ng simoy ng hangin. Nag-click si Floyd sa kanyang dila at tumingin kay Kay. Pumunta tulungan siya. Sinulyapan ni Kay si Nicole at lumakad ng may hindi malinaw na ngiti. Oo naman, tutulungan ko ang aking bayaw sa hinaharap. Malamig na tumingin si Grant, hindi nagsasabi ng isang salita. Sinipa siya ni Floyd. Panuurin ang iyong mga salita. Walang magawa si Nicole. Siya ay walang kasalanan. Sumusumpa ako, wala akong alam. Pinahihit ni Floyd ang kanyang mga mata at sumingit. Manggahas ka bang sabihin na ang paglipat mo ay walang kinalaman sa kanya? Natahimik si Nicole. Hindi na talaga mapigilan ni Floyd. Magkasama ba kayong dalawa? Tumingin si Nicole sa kanya at pagkatapos ay sa Grant, pagkatapos ay tumango ng tahimik. Ang tatlo sa kanila ay nahulog sa katahimikan. Lumipas ang mahabang panahon. Nilinis ni Nicole ang kanyang lalamunan, sinira ang awkward na katahimikan. Seryoso kami tatay, si Clayton ay hindi ako pinapayagan na isabotahe. Kabanata 922. Ang kanyang dating kasintahan. Ipinikit ni Floyd ang kanyang mga mata at nagbuntong hininga. Bagaman 2 beses na naisave ni Clayton si Nicole at ang pamilyang Stanton ay dapat magpasalamat,
hindi na kailangang gawin ito sa ganitong paraan. Ang mga ito ay maasahan sa mabuti tungkol sa karakter ni Clayton, ngunit ang katotohanan na mayroon siyang isang anak ay palaging isang masakit na paksa. Tahimik na tiningnan ni Grant si Floyd at sinabi ng walang pag-iingat, ito ay nakikipag-date lamang, at hindi namin alam kung magkakaroon ba ng anumang mga resulta, maayos ito hanggat masaya si Lil-En. Sino ang nagmamalasakit kung sino siya? Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Floyd na hindi ito kasal. Ano ang natatakot mula sa pakikipag-date? Tumahimik si Floyd para sa isang segundo. Ang kanyang mukha ay agad na naging mas mahusay. Oo naman, hindi ka namin sabotahe. Siguraduhin lamang na alam mo ang ginagawa mo. Ngumiti si Nicole at tumango. Si Floyd ay nagpabuntong hininga at tumayo, ngunit hindi pa rin maiwasang magdagdag. Ang mga damdamin ay magdagdag lamang ng lasa sa buhay, kaya hindi sila maaaring maging dispensable. Ang paggawa ng pera ay ang pinakamahalagang bagay, naunawaan ba? Ngumiti si Nicole at tumango nang walang magawa. Huwag kang mag-alala. Pera muna, pangalawa ang damdamin. Tumango si Floyd sa kasiyahan. Noon lang, si Kay at Clayton ay dumating sa tandem. Ang dalawa sa kanila ay nagdala ng malalaking bag ng sangkap. Mukhang ito ay sapat na sa loob ng 2 araw, ngunit tama lamang para kumain ang pamilya. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit magmukhang isang maliit na hindi nagsasalita, nagtataka kung naghanda na si Clayton para dito. Kinuha ni Clayton ang kanyang sariling apron at mahusay na inilagay ito. Uncle Floyd, mangyaring maghintay sandali. Ang pagkain ay magiging handa sa lalong madaling panahon. Naturally, ang pamilya ay hindi lamang maaaring umupo doon at manood kay Clayton sa pagluluto. Tinitigan ni Floyd si Kay ng isang hitsura, at walang tigil na tumayo si Kay at igulong ang kanyang mga manggas. Hayaan mo akong tulungan ka, Mr. Clayton. Matagal nang pinaghihinalaan ni Kay na si Clayton ay talagang isang fox na mukhang banayad lamang. Si Julie at Kay ay hindi pa bumubuo dahil sa sinabi ni Clayton sa ospital dati. Gayunpaman, kailangang tulungan ni Kay si Clayton ngayon. Mayroon bang iba pang superstar na kasing ganda ko? Si Clayton ay sinasadya na gumawa ng puwang para sa kanya. Malamig na sumingit si Kay at dahan-daang hugasan ang mga gulay, sinasadyang nagpapabagal sa kanyang paggawa. Sinulyapan siya ni Clayton at nagsalita sa isang kalmado at bahagyang mainit na tinig. Kay, galit pa rin ba si Miss Nixon? Malakas na sumingit si Kay. Dumiretso talaga si Clayton sa malambot na lugar ni Kay. Sinabi ni Clayton, sa palagay mo ba nagagalit siya dahil sa aking mga salita? Tumingin si Kay sa kanya at sinabi sa isang malamig na tono, ano pa ito? Tumingin sa kanya si Clayton at ngumiti. Bumalik ang iyong kasintahan at binigyan siya ng tawag. Naiwan lang siya matapos na matanggap ang tawag. Wala itong kinalaman sa akin. Ano ang dating kasintahan? Biglang tumigas ang mukha ni Kay. Sino ang pinag-uusapan mo? Joel Simmons. Napangiti si Clayton. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na paglalakbay upang ipaliwanag ito kay Miss Nixon, ngunit hindi ko inaasahan na makita ang kanyang pagpupulong kay Joel Simmons pagkatapos niyang bumalik sa gabi. Tulad ng inaasahan ng isang tao na nanalo ng maraming mga parangal sa pelikula, sumigaw siya at ibinagsak ang isang sombrero nang makita niya si Miss Nixon, na isang estranghero. Ang ekspresyon ni Kay ay labis na galit. Nash niya ang kanyang ngipin. Iyon ay sumumpa kay Joel Simmons. Alam ng lahat sa bilog na kahit na binago ni Kay ang kanyang mga kasintahan tulad ng nagbago siya ng damit, naiiba si Joel para sa kanya. Sila ay nagdebo ng sabay, naglaro bilang isang mag-asawa sa maraming mga pelikula, at nanalo ng Best Actor at Best Actress Awards. Ang lahat ay maasahin sa mabuti tungkol sa gintong mag-asawa na ito. Ilang taon na ang nakalilipas nang ang kanilang pagpapares na katanyagan ay nasa pinakamainit na, sina Joel at Kay ay naging isang on-screen na mag-asawa, at maraming tao ang pribadong kumakalat ng salita na ang kanilang relasyon ay hindi simple. Para sa kapakanan ng katanyagan at hinaharap ni Joel, pinili ng kumpanya na manahimik. Hindi nila inamin o itinanggi ito. Kabanata 923. Diborsyado o byuda. Gayunpaman, sa mga mata ng ilang mga tao, hindi itinanggi na ito ay pareho sa pag-amin. Sa gayon, si Kay ay pinilit upang maging mag-asawa kasama si Joel. Sa wakas, hindi mapigilan ni Kay na i-unbind ang mga ito.
Si Joel ay nagpunta upang mag-shoot ng pelikula at sinubukan na makakuha ng isang Academy Award, at ang kanilang kumpanya ay kumuha ng pagkakataon na ipahayag ang breakup. Sa gayon, naging dating kasintahan si Joel. Magaling ang lahat, ngunit talagang bumalik si Joel upang hanapin si Julie. Hindi rin kailangang isipin ni Kai na malaman na si Joel ay tiyak na hanggang sa walang kabutihan. Ang pakikipag-ugnay niya kay Julie ay naghitiri na parang naglalakad siya sa manipis na yelo. Ang hitsura ni Joel ay magiging sanhi ng isang mas malaking rift sa pagitan nila. Galit na galit si Kai kaya itinapon niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay, nais na husayin ang mga account kay Joel. Ang mga daliri ni Clayton ay naghugas ng mga gulay sa tubig, malinis at masalimuot. Ngumiti siya at sinabi sa isang kalmado at malalim na tinig, "Kai, may dumi ako sa kanya. Gusto mo ba sila?" Tumahimik ang mga yapit ni Kai, pagkatapos ay tumalikod siya upang tumingin kay Clayton, na ngumiti ng hindi nakakapinsala. "Magkaibigan kami, kaya huwag itong banggitin." Hindi maiwasang tumawa si Kai. Si Clayton ay talagang hindi isang inosente at hindi nakakapinsalang maliit na tupa. Para sa kapakanan ni Nicole, natukoy ni Clayton ang mga kahinaan ng ibang tao. Anong uri ng tao ang napansin ni Lil-En? Si Floyd, na nasa sala, ay hindi makakatulong ngunit tinignan. "Kailangan mo ba ng tulong? May isa pa siyang anak." Tumingin si Kai sa paligid at lumingon na may ngiti, hinawakan ang mga gulay sa kamay ni Clayton. "Hindi na kailangan. Ang aking kapatid-in-law at maaari kong hawakan ang buong kusina." Si Nicole ay walang tigil na dumulas at pinanood silang naghuhugas ng mga gulay at nagbibiro sa paligid. Naramdaman niya ang bahagyang hindi kapanipaniwala. Hindi ba ayaw ni Kai kay Clayton? Bakit bigla ang binago ni Kai ang kanyang saloobin? Ang mga pagkakaibigan ng mga kalalakihan ay talagang misteryoso. Sa mas mababa sa kalahating oras, ang lahat ay nakaupo sa hindi pamilyar na talahanayan. Mayroong 5 pinggan at isang sopas, mabango at masigla. Mukhang nagmula sila sa isang restaurant. Ang titig ni Floyd nang tumingin siya kay Clayton ay naging mas banayad. Isa-isang tinikman ni Grant at tumango sa isang malamig na mukha, na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan. Sinabi ni Kai, "Wow, ang kasanayan ng aking bayaw ay tunay na kamangha-manghang. Clayton, mas mahusay ka kaysa sa mga lokal na master chef." Ang mga tampok ng facial ni Kai ay twitched, at tiningnan niya si Nicole sa tabi niya na may isang puno ng puso. Biglang sinulyapan siya ni Nicole. "Bayaw." Si Clayton ay natural na masaya na tinawag na natural. Gayunpaman, napahiya si Nicole. Tumango si Floyd habang kumakain siya. "Mabuti talaga. Nalaman mo ba ang bapor na ito para kay Michael?" Ang mga mata ni Clayton ay nag-flick, ngunit hindi niya ito itinago. Tumango siya. "Oo, si Michael ay isang picky eater noong siya ay bata pa, at unti-unti kong aksidenteng natuklasan, kasi kailangan kong malaman na lutsuan ang aking sarili." Tumango si Floyd. Ang isang tao na natututo kung paano magluto ng kalahati sa kanyang buhay ay magiging dahil lamang sa kanyang asawa at mga anak. Ina ni Michael. Namatay ba siya o hiwalay kayo? Sa mga salitang iyon, ang kapaligiran sa talahanayan ng hapunan ay tumahimik. Tumangala si Nicole kay Floyd at binigyan siya ng isang desperadong hitsura. Gayunpaman, tumanggi si Floyd na tumingin sa kanya. "Maaari ko bang tanungin iyon?" Tumingin si Floyd kay Clayton. Ngumiti si Clayton at ibinaba ang kutsara sa kanyang kamay. "Namatay siya." Tumango si Floyd at hindi patuloy na nagtanong. Binago niya ang paksa. Ang lahat ay lihim na nagbuntong hininga sa kaluwagan. Binigyan ni Clayton si Nicole ng isang paglalagay ng sulyap, na nag-sign na siya ng maayos. Matapos ang pagkain, sinimulan ni Nicole na palayain ang kanyang pamilya, kaya't nag-atubili si Floyd kasama sina Grant at Kai. Tinulungan siya ni Clayton na malinis ang kanyang mga bagay at bumaba upang itapon ang basurahan, pagkatapos ay nagdala ng isang bag ng prutas sa daan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. "Mr. Sloan, naalala ko na ang bahay na binili mo ay hindi narito." Ngumiti si Clayton. "Iyon ay nag-iwan ng isang masamang impresyon sa iyo, kaya ipinagbili ko ito." Hindi nakakagulat na tinanong mo ako na lumipat. "Plano mo ba ito?" Kabanata 924. Ang kanilang petsa sa ibang lugar. Bumantong hininga si Clayton. Ang kanyang madilim na mata ay sumulyap kay Nicole ng tahimik.
Gusto mo lang na alagaan ka ng personal. Upang maging mas malapit sa iyo, nais kong bumili ng mga katabing bahay sa ilalim ng lahat ng iyong mga pag-aari. Tumahimik sandali si Nicole at kinagat ang kanyang mga labi. Babalik ka ba sa Liberty sa sandaling matapos ang proyekto sa J&L? Ang gwapo ng mukha ni Clayton ay mahigpit bago siyang umiti. Huwag mag-alala tungkol sa isang malayong relasyon. Ang potensyal na pag-unlad sa media niya ay napakalaki. Bakit ako lalayo? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at hindi nagpatuloy. Ito ay magiging tila para bang ayaw niyang umalis siya. May sasabihin si Clayton nang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang numero at sumimangot bago ito sinagot. Hindi niya iniiwasan si Nicole, at ang kanyang profile ay matalim at malamig habang ang kanyang tinig ay bumaba ng bahagya. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Mayroon akong ilang mga kagyat na bagay. Kung mismo ako, pagkatapos ay tawagan ako. Tumahimik si Nicole. Okay. Hindi kita iistorbahin. Hindi maiwasang tumawa si Clayton. Naglakad siya upang hawakan ang kanyang buhok at lumingon upang umalis. Naramdaman pa rin ni Nicole ang tahimik at mainit na paghinga ng kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay hindi sinasadya na pula. Huminga siya ng malalim. Pagkaraan ng ilang araw, mayroong formal na partido sa bilog, at ang paanyaya ay ipinadala kay Nicole. Gayunpaman, mayroon siyang mga plano kay Clayton sa araw na iyon. Tulad ng pag-aalangan niya kung pupunta, pinadalhan siya ni Clayton ng isang mensahe. Ito ay isang larawan ng paanyaya ng partido. Magkakaroon ba tayo ng ating petsa sa ibang lugar? Tumawa si Nicole. Ano ang isang banayad at maalalahanin na tao? Oo naman. Mas talagang komportable sila sa isa't isa bilang mag-asawa. Ferguson Corporation. Si Eric ay tumatakbo sa buong oras. Pagkatapos bumalik mula sa mga bundok, nagpunta siya sa ibang bansa para sa mga negosyo sa isang hindi tumigil na batayan. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na mahuli ang kanyang paghinga, ngunit sa madilim ng gabi, lagi niyang naalala na magpadala mag-isang mensahe kay Nicole. Magandang gabi. Siyempre, ang kanyang mensahe ay lumubog tulad ng isang bato sa dagat. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Eric na malaman na hindi niya ito hinarang. Ang mga pamantayan ng pangulo ng domineering na ito ay mababa. Umupo si Eric sa opisina, mabilis at malamig na tinatapos ang ulat ng kagawaran, at sa wakas ay tumahimik ito. Tumangala siya kay Mitchell. Hindi maganda si Mitchell, ngunit mahinahon pa rin niyang naiulat ang pinakabagong sitwasyon. Pangulo, ipinadala ng Ferguson Corporation ang mga mapagkukunan at nanalo ng nagkakaisang papuri mula sa mga nauugnay na kagawaran. Ang balita ay naipost ng mga taga-baryo. Lahat ay pinupuri ang Ferguson Corporation, at ang mga netizens ay lahat ay sumusuporta sa atin. Kahit na ang ilan sa imbentaryo na maaaring nabili bago ay binili ng lahat. Ang lahat ng ito ay walang alinlangan dahil sa isang larawan na kinunan sa eksena. Tumayo si Eric sa putik, mukhang malamig at walang malasakit. Siya ay maingat na bihis, ngunit ang kulay ng sapatos ay hindi maaring hindi maipapalagay habang nagdadala siya ng isang nahulog na bata. Ang larawang iyon ay nagdulot ng napakalaking tugon. Ang kaibahan ay madaling mapuko ang empatiya ng lahat. Walang inaasahan na ang larawan ay magkaroon ng tulad ng isang malaking epekto na ang lahat ng mga script na inihanda ng PR department ay naging kalabisan. Madaling kinuha ng Ferguson Corporation ang spotlight. Ang mga donasyon mula sa ibang mga kumpanya ay naging higit pa sa pagpasa ng mga saloobin. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at tila medyo walang tiyaga. Kinurot niya ang kanyang mga daliri at itinapik sa desk. Kumusta naman si Nicole? Tumahimik sandali si Mitchell. Ang pamilyang Stanton ay nag-donate din ng maraming pangangailangan, ngunit ang Ferguson Corporation ay mas maaga dahil sa pagbibigay ng labis na pera. Malamang, dahil si Miss Stanton ay masyadong mataas na profile, kaya siya ay nailigtas mula doon. Kabanata 925. Alam niya ang lahat. Nang malaman ni Mitchell na ang pamilyang Stanton ay nagpadala ng isang helikopter upang kunin si Nicole, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Ang gastos ng paggamit ng isang helikopter ay higit pa sa pera na naibigay ng pamilyang Stanton. Gayunpaman, hindi mahirap hulaan na ang pamilyang Stanton ay malinaw na nag-donate ng marami. Walang mga splashes sa internet dahil sinasadya nilang itago ito sa down low.
Malalim ang pag-iisip ni Eric ng ilang segundo. Ang relo ng pilak sa kanyang palso ay nagsiwalat sa gilid nito, na sumasalamin sa isang malamig na ilaw. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan ng malamig si Mitchell. Nagtatanong ako tungkol kay Nicole, hindi ang pamilyang Stanton. Nagyelo si Mitchell habang bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Nagpunta si Toto upang bisitahin siya. Ang pinsala sa paa ni Miss Stanton ay nakabawi ng maayos, at siya ay pinalabas mula sa ospital. Tinitigan siya ni Eric ng masidi at paliitin ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga mata. Ipinikit ni Mitchell ang kanyang mga mata. Hindi niya ito maitago. Ang likas na katangian ng kanyang trabaho ay hindi pinahihintulutan siyang itago ang anumang bagay kay Eric. Gayun din, ayon sa maaasahang impormasyon, si Miss Stanton ay kasama na ni Clayton Sloan. Ang balitang ito ay tulad ng isang bolt mula sa asol. Ang mukha ni Eric ay agad na naging madilim, at isang ginaw na tinakpan ang kanyang buong katawan. Ang temperatura ay bumagsak. Ang buong tanggapan ay nakakatakot na malamig. Ginawa nitong mga nginig ang mga tao. Malakas ang paghinga ni Eric. Masikip ang mukha niya at nagagalit habang inangat-ngat ang ngipin niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumahimik si Mitchell. I'm sorry, Pangulo. Ito ay isang bagay na nangyari, kaya namin. Hindi namin alam kung paano magsabi sa iyo. Hinampas ni Eric ang mga item sa kanyang desk. Ang mga mamahaling burloloy na bumagsak ay nabasag sa mga piraso sa isang kisap mata. Ito ay isang nauna sa paparating na bagyo. Paano mo itinago ang isang mahalagang bagay mula sa akin? Ang mga mata ni Eric na parang dugo at madilim ay pinigilan at napakalaking galit. Kinagat ni Mitchell ang kanyang mga labi at ibinaba ang ulo. Pasensya na, Pangulo. Sinipa ni Eric ang talahanayan ng gilid, labis na hindi nasisiyahan. Tumangala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng yelo. Mitchell, ipadala ang iyong sulat sa pagbibitiw at umalis. Ang tono ni Eric ay sobrang lamig, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman. Naging maputi ang mukha ni Mitchell habang nakatingin siya kay Eric. May nais siyang sabihin ngunit sa wakas ay nagpa siya laban dito. Matagal na siyang kasama ni Eric at alam ang kanyang pagkagalit. Hindi bibigyan ni Eric ang sinuman ng pagkakataon na humingi ng tawad, espesyal kung ito ay isang sinasadyang pagkakamali. Ipinikit ni Mitchell ang kanyang mga mata. Ang likod ng kanyang leeg ay tingled, ngunit siya ay yumuko pa rin at tumanggo ng magalang. Oo, Mr. Ferguson. Pagkatapos, ang kanyang manipis na likod ay tumalikod. Kinuha ni Eric ang kanyang Amerikana na nasa kaliwa, puno ng galit. Dumiretso siya sa orihinal na apartment ni Nicole. Binili ni Eric ang itaas at mas mababang mga bulaklak. Hindi siya naniniwala na hindi niya ito mablock. Blanko ang isip niya. Kailangan niyang tanungin siya kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Sa loob lamang ng ilang araw, nahulog siya sa ibang tao. Dumating si Eric sa apartment sa ibaba at lumabas ng kotse. Nang siya ay nasa pintuan ni Nicole, pinigilan niya ang kanyang emosyon at malalim na hininga sa ere. Tulad ng malapit na siyang kumatok, nagbukas ang pinto. Gayunpaman, ang taong lumabas ay hindi si Nicole. Ito ay isang ordinaryong mukhang babae na may makapal na make-up. Ang kanyang mga mata ay naiilawan ng matindi nang makita niya si Eric. Mr. Ferguson. Ang gwapong browser ni Eric ay lumabo habang ang kanyang tinig ay naging matigas. Sino ka? I'm Joel Simmons. Nagkaroon ako ng karangalan na dumalo sa isang pakikipanayam upang maging tagapagsalita ng iyong kumpanya dati, ngunit hindi ko akma ang imahe ng iyong kumpanya, kaya hindi tayo maaaring makipagtulungan. Mr. Ferguson, talagang nakalaan tayo. Binili ko ang bahay, at dumating ka. Binigyan siya ni Joel ng isang nakamamanghang hitsura. Si Eric ay labis na naiinis. Binili mo ang bahay. Hinaplos ni Joel ang kanyang buhok. Oo, ang gayong magandang lokasyon ay naibenta lamang sa kalahati ng presyo. Siyempre, hindi ko makaligtaan ang pagkakataon. Hindi mahalaga kung gaano kabagal si Eric, nabigo siya at hindi maunawaan kung bakit ipinagbili ni Nicole ang lugar na ito. Kabanata 926. Break up ang mag-asawa. Ang ekspresyon ni Eric ay labis na pangit. Ang kanyang itim na mata ay malamig at madilim. Tumalikod siya, umikot, at inangat ang kanyang mga paa upang umalis. Pinigilan siya ni Joel. Mr. Ferguson, bakit hindi ka pumasok?
Halos hinawakan ng kanyang kamay ang manggas ni Eric, ngunit mabangis siyang inalog. Para bang natatakot siyang maging stain ng basura. Ang kanyang tono ay walang malasakit at mababa. Basura. Madali para sa akin na patayin ka, naunawaan. Babala siya sa kanya. Hindi lamang siya pinapayagan na lumapit sa kanya, ngunit itinapon din niya ang lahat ng maruming mga saloobin sa kanyang puso. Naging maputi ang mukha ni Joel. Sa isang sulyap ng isang mata, umalis si Eric gamit ang kanyang malamig na aura. Kinagat niya ang kanyang mga labi, isang galit na hitsura na kumikislap sa kanyang mga mata. Mayroon pa rin akong kay. Huwag subukang alisin ako. Si Eric ay orihinal na nais na pumunta sa Stanton Mansion upang humingi ng paglilinaw, ngunit umatras siya sa kalahati. Hindi siya naglakas loob. Hindi siya naglakas loob na magtanong. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa maliwanag na mga mata ni Nicole. Hindi siya naglakas loob na tanggapin ang katotohanan. Sa Imperial Gardens, bumalik si Eric sa walang laman na lugar na ito. Wala si Nicole. Itinapon niya ang kanyang damit at umupo sa sofa, pinapakalma ang kanyang emosyon. Ang mga mapurol na yapak ay bumagsak mula sa itaas na palapag. Pagkatapos, ang nakakainis na tinig ni Toto ay umalangaw-ngaw. Mr. Ferguson, bumalik ka na. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Pinakagulo ni Toto ang kanyang ulo. Hindi mo sinabi sa akin na bumalik. Siya ang butler ni Eric. Paano siya may iwan? Ang malamig na mga mata ni Eric ay sumulyap sa kanya, ang kanyang tinig ay malutong. Mayroon kang isang bahagi upang i-play sa pagtatago ng bagay ni Nicole mula sa akin, di ba? Sinabi niya kay Toto na bisitahin si Nicole, ngunit walang ibinalita si Toto. Mapahamak. Si Toto ay nagkasala sa isang instant. Malungkot ang kanyang mukha at maingat siyang lumakad papunta kay Eric. Mr. Ferguson, huwag sisihin si Mitchell. Palagi siyang naging tapat sa iyo. Hindi niya ibig sabihin na itago ito sa iyo. Si Eric ay hindi gumawa ng isang ingay, ngunit ang malamig na hangin sa paligid ng kanyang katawan ay naging mas maliliit at mahigpit. Pinagsama ni Toto ang kanyang tapang. Sinabi ko sa kanya na itago ito, Mr. Ferguson. Kahit na alam ko sa oras na iyon, hindi ito magiging tulong. Mas mahusay na huminahon at maghintay para sa mga bagay na mapagan at mature. Eric sneered. Mature. Hintayin mo silang magpakasal. Maghintay para sa kanila na magkaroon ng mga anak. Mature, paano? Dapat kong itapon ka sa Seine River upang pakainin ang mga isda. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono habang nagsalita. Dali-dali na tumakbo si Toto, ang kanyang mga paa ay nanginginig sa takot. Mr. Ferguson, itinatag lamang nila ang kanilang relasyon, kaya nasa rebelyong yugto na sila ngayon. Hindi sila makikinig sa sinuman. Gayunpaman, paano tatanggapin ng pamilyang Stanton ang isang tao na may isang bata? Tumigil ang kamay ni Eric habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Patuloy na sinabi ni Toto, ang pamilyang Stanton ay hindi kailanman papayag sa kanya. Naghihintay lang sila sa iyo na gawin ang inisyatibo upang masira ang mag-asawang ibig kong sabihin, magmaneho ng isang kalso sa pagitan nila. Sa ganoong paraan, ang iyong relasyon kay Miss Stanton ay magiging stiffer at dahil si Clayton ay hindi kwalipikado. Mabilis na sinuri ng utak ni Toto ang mga kalamangan at kahinaan para kay Eric. Siya ay natigilan lamang sa kanyang sariling mga saloobin sa henyo. Ang sinabi ni Toto ay masyadong makatwiran. Malamig na sumingit si Eric. Ang pamilyang Stanton ay hindi mga tao na pinapaborin ang mayayaman at tumingin sa mahihirap. Ngunit kahit gaano kalinis si Clayton, mayroon siyang isang iligal na anak. Paano tatayo si Ginoong Floyd Stanton at ibigay ang kanyang anak na babae sa gayong tao? Kung lumabas sa balita, ang pamilyang Stanton ay magiging isang biro. Sa katayuan ni Nicole, mayroon na siyang pagkakaroon na hindi maaabot ng maraming makapangyarihang pamilya. May mga tao lamang na sapat na hanggal na isipin na may pag-asa para sa kanila dahil diborsyado siya. Kung hindi siya hiwalay, ang iba ay hindi kahit na magkaroon ng pagkakataon na mangarap tungkol sa kanya. Sabik na ipinaliwanag ni Toto. Kailangang maghintay si Clayton para sa iyo na gumawa ng isang malaking paglipat. Kung nakarating ka sa paraan, ito ay sanhi lamang ng Miss Stanton na maging mas maitaboy sa iyo. Hindi ba iyon eksakto kung ano ang nais ni Clayton? Kabanata 927.
Isang mabait na pangulo ng domineering. Bagaman nais ni Eric na patayin si Toto, kailangan niyang aminin na ang sinabi ni Toto ay medyo makatwiran. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na may mali. Ang malamig at mahigpit na mga mata ni Eric ay sumulyap kay Toto. Sinabi niya sa isang malalim at walang malasakit na tinig, kung gayon ano ang gagawin natin ngayon. Sinabi ni Toto, kailangan mong tawagan si Mitchell. Si Eric ay tumingin sa kanya ng matindi, nananatiling tahimik. Walang sino mang nangahas na banta siya ng ganito dati, mas kaunti para sa isang katulong. Sinabi ni Toto, sa pagkakaalam ko, si Miss Stanton ay mas magalang kay Mitchell kaysa sa iyo. Totoo iyon. Madilim ang mukha ni Eric habang inangat-ngat niya ang kanyang ngipin. Sinabi ni Toto, mas mahusay na panatilihin si Mitchell bilang isang messenger. Matapos ang mahabang panahon, malamig na sumingit si Eric. Fine. Ibawas ang kanyang bonus para sa isang taon at i-drag siya pabalik. Ikaw ay tunay na mabait na pangulo ng domineering sa aking nakikita. Ang likod ni Toto ay natakpan sa isang malamig na pawis. Talagang naramdaman niya na ang kanyang mga paa ay malapit ng ibigay. Ang mga mata ni Eric ay labis na nakakatakot. Kung si Toto ay kailangang magpatuloy sa isang segundo ng mas mahaba, hindi niya kayang pilitin ang isang ngiti. Mitchell, oh Mitchell. Ang aking pinsan na hindi nauugnay sa dugo. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Tumayo si Eric na may malamig na mga mata at naglakad sa itaas na may mahabang mga binti. Madilim ang ekspresyon niya. Mas mahusay mong tiyakin na ikaw ay kapaki-pakinabang, o dapat kang mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa iyo sa susunod. Ang kakayahan at katapatan ni Mitchell ay hindi mapag-aalinlangan. Alam ni Eric na matapos ang paggamit sa kanya ng ilang taon. Gayunpaman, ang Ferguson Corporation ay hindi kailanman nagkulang sa mga tao na may kakayahan at katapatan. Si Mitchell ay hindi mapapalitan. Gayunpaman, mainam na panatilihin siya dahil nasanay na sa kanya si Eric. Maaaring maging abala kung bigla niyang pinalitan si Mitchell. Tinawag ni Toto si Mitchell na may nanginginig na mga kamay at nakipag-usap sa kanya tungkol sa bagay na ito. Pinasalamatan siya ni Mitchell at ibinaba ang telepono. Kinuha ni Mitchell ang kanyang nakapak na mga personal na pag-aari sa labas ng kahon ng imbakan at huminga ng hininga. Pagkatapos, nagmadali siyang ipinadala kung ano ang naimbestigahan niya kay Eric. Nagdagdag siya ng isang pangungusap. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pagkakataon, Mr. Ferguson. Hindi kita pababayaan. Tiningnan ni Eric ang mensahe ni Mitchell nang walang pasubali at hindi ito pinansin, pagkatapos ay naklik sa file na ipinadala niya. Ang kanyang mukha ay naging pangit at lumubog kaagad. Ayon sa dokumento, maraming mga apartment kung saan madalas na nakatira si Nicole ay nakalista para sa upa. Kahit na ang impormasyon ng nangungupahan ay malinaw na nasuri. Ang mga mata ni Eric ay biglang nagdilim, malalim at malamig, habang tumataas ang mga alon. Sinusubukan ba niyang iguhit ang linya sa pagitan nila? Siya ba ay sabik? Lahat ito ay dahil sa sinumpaang tao na iyon, si Clayton Sloan. Hindi siya uupo sa paligid at wala siyang ginagawa. Ang susunod na segundo, nagpadala si Mitchell ng isang paanyaya sa kanyang telepono. Mabigat ang gabi. Ang pasukan ng banquet hall ay naging resplendent. Ang piging na ito ay upang ipagdiwang ang kaarawan ng anak na babae ng Golden Sea Corporation. Ito ay orihinal na hindi nagkakahalaga ng hitsura ng napakaraming malalaking figure sa mundo ng negosyo, ngunit ang pag-unlad ng Golden Sea Corporation ay magiging malakas. Maraming mga ugnayan ng interes sa parehong bilog. Bukod dito, ang gayong piging ay isang magandang pagkakataon upang mapalawak ang mga kontrata at pagsamahin ang mga relasyon. Lahat ay natural na handang magpakita ng paggalang at dumating upang batiin. Ito ay isang lumang panuntunan sa bilog. Handa silang samantalahin ang pagpapanggap ng isang kaarawan upang magkaroon ng pagkakataon na makipagpalitan ng ilang mga benepisyo. Nang pumasok si Nicole, nakasuot siya ng isang angkop na damit na gawa. Ang light lila na kulay nito ay gumawa ng kanyang hitsura na matikas at tulad ng engkanto. Siya ay matangkad at maliwanag, at naakit niya ang maraming pansin na nakatayo sa ilaw. Siya ay nakikipag-date kay Clayton ng maaga, ngunit mayroon siyang isang kagyat na gawin at maantala ng ilang sandali. Sa gayon, pinasok ni Nicole ang lugar sa pamamagitan ng kanyang sarili na may malamig at walang malasakit na ngiti sa kanyang mukha at isang malakas na aura.
Mukha siyang mystical fairy. Naakit niya ang pansin ng maraming tao sa sandaling pumasok siya. Kabanata 928. Tumingin sa iyo. Ang matandang pangulo ng Golden Sea Corporation ay magalang na dumating at binati si Nicole. Ano ang isang karangalan na magkaroon ka rito, Miss Stanton? Ngumiti si Nicole at ibinigay ang regalo sa kanyang kamay sa taong nasa likuran niya. Masyado kang magalang. Salamat sa iyong paanyaya. Ang lalaki ay sumulyap sa kahon ng regalo at alam na ang relo ng ginang sa loob ay napakahalaga. Nabigla siya sa kabutihang palad ni Nicole. Ito ay talagang pambihirang. Maraming tao ang darating ngayon. Mangyaring patawarin mo ako kung hindi ka maaliw ng mabuti. Mayroon ding maraming mga bigwigs na lumalabas mula sa likuran, at ang lalaki ay ngumiti ng medyo humihingi ng tawad. Si Nicole ay malapit nang tumanggo ng makarinig siya ng isang mainit at pamilyar na tinig ng babae mula sa likuran. Hayaan mo akong alagaan si Miss Stanton. Bahagyang lumingon si Nicole at nakita si Ava York na nagbihis ng isang pulang damit, naglalakad ng may ngiti. Ang kanyang damit ngayon ay talagang mapang-akit at nagbubunyag, na ginagawang matanda at sexy siya. Ang pulang damit ay nakabukas na bukas sa mga gilid ng kanyang mga binti, at ang bawat hakbang ay nagsiwalat ng kanyang mahabang mga binti ng puting snow. Ang kanyang dibdib ay nakalantad din upang ibunyag ang kanyang malalim na cleavage. Ang dalawang orb sa kanyang ilalim ay mahina lamang na nakatago ng 2 piraso ng tela. Sumimangot si Nicole. Ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay mabilis na ngumiti at ipinakilala si Ava. Miss Stanton, ito ang bagong itinalagang executive manager ng aming kumpanya, si Ava York. Siya ay may magandang resume at natitirang kakayahan, at dati siyang nagsilbi bilang isang pangulo sa rehiyon sa ibang bansa. Sinusubaybayan ko siya. Hayaan siyang alagaan ka sa aking kapalit. Pagkatapos, nagpunta siya upang makipagkamay at makipagpalitan ng mga kasiyahan sa susunod na panauhin. Tumingin si Nicole kay Ava na may isang makabuluhang ngiti. Hindi ko inaasahan na mabago ang iyong pagkakakilanlan. Ang ngiti ni Ava ay tumigas ng ilang sandali, at yumuko siya ng isang ngiti. Iniwan ko ang Sindro International. Salamat sa iyo, Miss Stanton. Kumuha siya ng isang baso ng alak at sinenyasan na toast kay Nicole. Ngayon, hindi niya kailangang matakot kay Nicole upang malugod si Eric. Wala siyang kinalaman sa Stanton Corporation. Ngayon, sina Ava at Nicole ay katumbas, kaya hindi niya kailangang magsilbi sa kagustuhan ni Nicole. Sumiksik si Nicole, hindi gumagalaw. Ang hindi kanais-nais na ekspresyon sa kanyang mukha ay tumusok sa mga mata ni Ava. Nakatingin ba sa kanya si Nicole? Ano ang nagbigay sa kanya ng tama? Ayaw ni Nicole na kausapin siya. Siya ay natural na hindi makaramdam ng pagkakasala kay Ava na umalis sa Sindro International. Inani ni Ava ang kanyang inihasik. Tumalikod siya, at hinaplos ni Ava ang kanyang mga ngipin at biglang nagpahayag ng isang nakangiti-ngiti. Miss Stanton, hindi ba sapat ang iyong linya ng mga suitors upang may circumnavigate ang mundo? Bakit ka nag-iisa ngayon? Kailangan mo ba akong ipakilala sa ilang matagumpay na mga kadate? Naririnig ang mga salita ni Ava. Tumagilid si Nicole sa kanyang ulo at sinulyapan si Ava, bahagyang lumubog ang kanyang mga mata. Bago siya sumagot, nagbigay si Ava ng isang walang takot na sneer. Ano? Sinusubukan mo bang takutin ako muli? Lahat ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo ay narito, hindi ka maglakas loob na gumawa ng anuman, di ba? Nagbihis ka tulad ng isang engkanto ngayon. Kung gumawa ka ng anuman, nanalo ka. Maaaring mapanatili ang iyong imahe. Ang nonchalant provocation ni Ava ay upang subukan at mapuko si Nicole sa publiko upang mapunit niya ang malamig at marangal na hitsura ni Nicole. Nais ni Ava na ipaalam sa lahat na ang perpektong Diyosa sa isip ng lahat ay talagang isang malamig at mabaliw na baliw. Tumingin si Nicole sa mga mata ni Ava at dumilim ang ekspresyon. Hindi niya planong gumawa ng isang hakbang sa babaeng ito. Ang mga sulok ng kanyang labi ay simpleng kulot, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Gumawa ng isang hakbang sa iyo. Kailangan ko bang gawin iyon sa aking sarili? Hindi mo ba ako pinapabayaan? Ang mukha ni Ava ay nagbago ng ilang beses habang ang kanyang puso ay biglang nagpanik. Si Nicole ay casual na umikot at malapit na lang umalis nang ibagsak ni Ava ang kanyang mga ngipin at lumakad upang ihinto si Nicole. Miss Stanton, ayaw mo bang malaman kung sino ang aking kadate?
Kabanata 929. Ang iyong pekeng kaklase. Hindi na abala si Nicole na tumingin sa kanya. Hindi na siya darating kung alam niya na ang isang piraso ng basura ay magpapanatili sa kanya ng ganito. Nakakainis lang. Hindi ako interesado. Hinaplos ni Ava ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay smug. Si Ginoong Clayton Sloan ay darating ngayon. Alam mo ba iyon? Ang pakikinig sa mga salitang, Mr. Clayton Sloan, ay gumawa ng mga yapik ni Nichols. Ang mga mata ni Nicole ay humawak ng kaunting lamig nang tumingin siya kay Ava. Ibig mong sabihin, ang iyong kadate ay si Clayton Sloan. Pinisil ni Ava ang kanyang baso ng alak nang makita niya ang malamig na titig ni Nicole. Oo, pasensya na nabigo ka. Dito siya sa lalong madaling panahon. Hindi mo inaasahan iyon, na magagawa ko. Kahit na mayroong isang malaking pagkakaiba-iba sa lakas sa pagitan niya at ni Nicole, nadama ni Ava na sulit ito hanggat may inis niya ng kaunti si Nicole. Kaya, nagsimulang magsinungaling si Ava na may ganap na tuwid na mukha. Si Ava ay nagsinungaling ng madali habang siya ay huminga. Sinukat siya ni Nicole ng isang hindi malinaw na ngiti. Oo, hindi ko talaga inaasahan iyon. 10 minuto ang nakararaan, si Clayton ay pa rin humihingi ng tawad kay Nicole sa pagiging huli at hindi makapasok sa lugar na kasama niya. Nais ni Nicole na makita kung mapahiya si Ava nang sa wakas ay napilitang kumain ng kanyang sariling mga salita. Ang mga mata ni Ava ay sumenyas kay Nicole na siya at si Clayton ay walang purong relasyon upang hindi maunawaan ni Nicole. Miss Stanton, marami kang mga suitors, kaya hindi ka nagmamalasakit sa isang ito, tama? Matapos kong iwanan ang Sindro International, nawala ako sa loob ng ilang araw. Sa kabutihang palad, ang pagsasama ni Ginoong Sloan ay nakuha ako sa mga madilim na araw. Ngayon na iniisip ko ito, ang aming mga kaluluwa ay talagang magkatugma. Sinimulan ni Ava ang isang self-hinihigop ang kwento tungkol sa kanyang relasyon kay Clayton. Naisip niya na magagalit o mabaigo si Nicole. Gayunpaman, kakaiba, si Nicole ay nakangiti sa halip. Tulad ng hilingin ni Ava kung ano ang nakangiti kay Nicole, kumalas si Nicole sa likuran niya. Tumalikod si Ava. Si Clayton ay lumakad ng may ngiti, ang kanyang figure ay mataas, at ang kanyang mukha ay mainit-init. Talagang wala siyang hitsura ng isang tipikal na negosyante. Natigilan si Ava, ngunit agad niyang binago ang kanyang ekspresyon. Naglagay siya ng isang kaakit-akit na ngiti at nagpunta upang batiin siya, ngunit ganap na hindi niya ito pinansin. Naglakad si Clayton kay Nicole at malumanay na ngumiti habang humingi siya ng tawad sa isang mababang tinig. I'm really sorry for doing you wait so long. Nagmamadali ako ng mabilis hanggat maaari. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at nakita na ang mukha ni Ava ay naging hindi kasiya siya. Nginatngat ni Ava ang kanyang ngipin at lumakad. Mr. Sloan, nawawala ka sa isang araw ay tulad ng paghiwalayin sa loob ng 3 taon. Sinadya niyang itulak ang 2 bukol ng karne sa kanyang dibdib. Ito rin ay isang sandata sa lugar ng trabaho. Kung ang mga mata ng isang tao ay huminto sa loob ng higit sa 3 segundo, nangangahulugan ito na makatulog siya sa kanila upang manalo sila. Tumagilid si Clayton sa kanyang ulo at binigyan siya ng isang walang malasakit na sulyap. Sumimangot siya sa pagkalito. Nagkita na ba tayo? Nagyelo si Ava. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Hindi mo naaalala. Si Miss York ay naging isang may kakayahang empleyado ng Sindro International. Pinagbigyan pa ko pa kayo ng tanghalian. Tumanggo si Clayton sa pagsasakatuparan. Oh, ang peking kaklase mo. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Talagang tinamaan ni Clayton ang kuko sa ulo. Hindi siya nag-iwan ng anumang dignidad para sa iba. Tiningnan ni Ava ang 2 tao na tumatawa sa kanya at biglang nalito. Hindi tama ang kanilang relasyon. Ito ay ganap na naiiba sa kanilang huling pagpupulong. Sinabi ni Miss Ava na madalas siyang makipag-ugnay sa iyo sa isang app. Paano mo siya makikilala? Tumingin si Nicole kay Clayton. Ngumiti si Clayton at agad na kinuha ang kanyang telepono, ibigay ito kay Nicole. Alam mo ang password. Paano ko makikipag-ugnay sa iba? Bahagyang bumagsak ang puso ni Ava. Mr. Sloan. Kabanata 930. Mga pangit na tao na nagsisikap na makakuha ng pansin. Si Ava ay malapit nang sabihin ng isang bagay na hindi malinaw. Ayon sa karakter ni Clayton, hindi niya mapapahiya ang isang babae.
Gayunpaman, kinuha ni Nicole ang telepono ni Clayton, ipinasok ang password, at binuksan ang kanyang isang app. Hinanap niya ang pangalan ni Ava ngunit wala siyang mahanap. Tumingin sa kanya si Nicole. Malumanay na ngumiti si Clayton. Ang pagdaragdag sa kanya ay wala sa kagandahang loob, kaya ang hindi bababa sa magagawa ko ay tanggalin siya pagkatapos. Naging maputi ang mukha ni Ava. Hindi niya inaasahan na magsalita si Clayton. Alam na ni Ava na tinanggal ni Clayton ang kanyang pakikipag-ugnay, at ang kanyang maraming mga kahilingan sa kaibigan ay hindi pinansin, ngunit hindi niya inaasahan ang isang buong paghaharap ngayon. Sa kasong ito, talagang inilagay niya ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Ibinalik ni Nicole ang telepono kay Clayton at sinulyapan ng malamig si Ava. Ang kanyang mga labi ay kulot sa isang sneer. Miss York, maaari kitang ipakilala sa isang propesyonal na ospital ng psikiatriko na dalubhasa sa pagpapagamot ng mga maling akala. Si Ava ay sinipsip sa isang hininga at malapit na lamang buksan ang kanyang bibig upang tumanggi kapag tumalikod na si Nicole. Ayaw na ni Nicole na mag-abala sa basura. Sa isang pangit na mukha, nahuli ni Ava si Clayton, na malapit nang umalis. Namula si Ava ng isang malubhang ekspresyon. Malinaw na sinusubukan niyang akitin siya. Mr. Sloan, hindi ko alam kung ano ang ginawa ko. Bakit galit na galit si Miss Stanton? Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya at ipaliwanag kung ano ang nangyari bago. Ginambala ni Clayton ang kanyang mga salita sa isang malamig na tinig. Tumigil sa pag-arte. Ang mga pangit na tao ay talagang gagawa ng lahat ng uri ng mga bagay upang makakuha ng pansin. Ang bawat salitang sinabi niya ay tulad ng isang sampal sa kanyang mukha. Maaaring malaman ni Clayton kung paano nagagalit ang babaeng ito kay Nicole. Dahil sa okasyon ngayon, hindi maisnap si Nicole sa lugar. Nag-iiwan siya ng ilang dignidad para kay Ava. Gayunpaman, tumanggi si Clayton na panoorin ang kanyang babae na nagdurusa ng tahimik. Sa gayon, inihayag lamang ni Clayton ang mga tunay na kulay ni Ava at hayaan siyang mamatay ng isang masakit na kamatayan. Ang kanyang maginoong kaugalian ay ginamit upang aliwin ang mga kaibigan at kasosyo, hindi upang mailigtas ang paggalang sa hindi gaanong kahalagahan. Pagkatapos ni Clayton, hindi na siya nag-abala na tumingin kay Ava at lumingon upang hanapin si Nicole. Tumayo roon si Ava na namumula ang mukha. Hindi mahalaga kung gaano siya makinis at makinis, nasaktan pa rin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili kapag sinabi ng isang lalaki sa kanya. Lihim niyang pinag-usapan si Clayton sa kanyang puso. Ang kanyang dalawang mukha na pag-uugali ay tulad ni Nicole. Nakita ng mga kalalakihan sa gilid na nag-iisa siya at hinango ang kanyang mainit na katawan, kaya't lumapit sila upang hampasin ang isang pag-uusap. Walang pagpipilian si Ava kundi ang magbaluktot at makitungo dito. Nang makita si Nicole na nakatayo na hindi kalayuan, maraming tao ang nagsagawa ng inisyatibo upang umakyat at batiin siya. Ang mga tao na nagpunta lahat ay may mahusay na mga katayuan at naghalo ng walang kaunting pag-aalipusta o malevolent na mga saloobin. Ang kagandahan ni Nicole ay dapat humanga. Si Ava ay nagsusuot ng kaunti lamang upang maakit ang mga mata ng iba at hinuhuli ang kanilang imahinasyon na agad na nadama ni Ava na hindi patas ito. Dumating ang waiter sa gilid. Miss York, ang mga damit para sa binibini ay ipinadala. Gusto mo bang makita ito? Tumahimik si Ava at bumaba ang kanyang mga mata. Tutulungan ko siyang pumili. Natapos ni Nicole ang pagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba at lumingon sa likod. Nawala na si Ava. Hindi niya ito pinansin. Tumingin si Clayton sa kanya. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa nangyari ngayon? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Hindi ako masyadong masaya, ngunit mas hindi siya nasisiyahan, kaya mas maligaya na ako. Nakakatawa si Clayton sa kanyang loika. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapasaya. Dapat ba akong makipag-usap sa boss ng Golden Sea Corporation at umalis siya? Tumingin si Nicole kay Clayton. Ginagamit mo ang iyong posisyon para sa isang personal na vendetta. Hindi ko inaasahan na ikaw ang tipo na gawin ang ganoong bagay. Naisip niya na ang isang bukas at matapat na Ginoo tulad ni Clayton ay nasa itaas ng paglalaro ng mga maliliit na trick na ganyan. Kabanata 931. Mababang antas ng laro. Tumawa si Clayton sa isang mababang boses at inabot ang brush ng buhok sa likod ng kanyang mga tainga. May gagawin ako hanggat pinasaya ka nito. Pinainit ang mukha ni Nicole.
Bakit sinabi niya ang mga salita ng pag-ibig sa publiko? Nakakahiya. Gayunpaman, ayaw niyang hayaan siyang makita kung paano siya napahiya. Tumangala siya, isang malabong ngiti sa kanyang mga katanji tanging tampok. Kahit na arson at pagpatay ay mabuti. Ang ngiti ni Clayton ay lumalim sa mga salitang iyon. Oo naman. Ikaw ang magiging mastermind at ako ang magiging kasabwat mo. Sinundan niya ito. Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kadiliman sa kanyang puso ay nalinis at bigla siyang nakaramdam ng mas nakaka-relax. Ibinaba niya ang baso sa kanyang kamay. Pupunta ako sa mga kababaihan. Sinabi ni Clayton, sasamahan kita. Nagsalita si Nicole. Hindi. Ako lang. Clayton pouted. I am. Ayaw niyang iwanan siya sandali. Sa kabutihang palad, ang kanilang nakaraang relasyon ay palaging naging mabuti, kaya walang maghay-hinala sa kanilang relasyon ngayon. Ayaw ni Nicole na maging lovey-dovey sa kanya dito ngayon. Maraming mga tao ang nanunood, at hindi pa oras upang pumunta sa publiko. Binalaan niya siya na huwag sundin at lumingon upang hanapin ang banyo. Nang siya ay lumabas, bigla siyang bumagsak sa isang tao. Ang nakita niya ay isang light lila na muslin na damit. Ito ay naging isang dalagitang batang babae. Ang batang babae ay nahulog sa lupa gamit ang palda at sinumpa ng labis. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nagpunta upang tulungan siya. Okay ka ba? Ang batang babae ay ang bumagsak kay Nicole, kaya hindi na kailangang humingi ng tawad si Nicole. Siyempre, hindi makikipagtalo sa kanya si Nicole. Tumingin ang batang babae kay Nicole sa isang labi at tinatayang ang damit na suot niya. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay biglang naging hindi kasiya siya. Pareho silang nagsuot ng parehong kulay, ngunit ang damit ng batang babae ay maikli at maganda. Ito ay form angkop at kahit na nakalantad ang kanyang mga binti, na inilalantad ang lahat ng mga pagkukulang ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang damit ni Nicole ay matikas at mahaba. Sa isang sulyap, ang katawan ni Nicole ay mukhang payat, labis na mas mahusay kaysa sa bahagyang chubby figure ng batang babae. Galit na itinulak ng batang babae si Nicole at tumayo. Ngumiti si Nicole at naglakad palayo. Ikaw si Nicole Stanton mula sa Stanton Corporation. Biglang nagsalita ang batang babae. Tumahimik si Nicole at tumingin sa kanya. Oo. Wala nang sinabi ang batang babae at lumingon. Hindi ba siya pupunta sa banyo? Bakit siya muling tumakbo? Hindi maintindihan ni Nicole ngunit hindi rin nagtanong. Sa mahabang koridor, napanood niya ang batang babae na tumakbo sa isang silid. Pagkatapos, ang matindi na tinig ng batang babae ay nagsimulang sumigaw. Ikaw. Ginawa mo ba ito sa isang layunin? Si Nicole ay nakasuot ng parehong damit na kulay. Sinusubukan mo bang ipahiya ako sa harap ng napakaraming tao kapag lumabas ako mamaya? Ang susunod na segundo, narinig ni Nicole ang tunog ng mga bagay na nasira sa loob. Tumahimik si Nicole at biglang napagtanto na ang batang babae ay malamang na anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation. Siya ang may kaarawan na batang babae at bituin ng piging ngayon. Ano ang isang pagkakaisa? Ano? Nakita mo siya? Paano ko sinasadyang mapahiya ka? Hindi ko alam kung anong damit ang damit na isinusuot ni Nicole. Naramdaman ko lang na ang damit na ito ay angkop para sa iyo. Dumilat ang mga mata ni Nicole. Oh. Ito ang tinig ni Eva. Kumikilos ka pa rin. Sinabi ng estilista na pinili mo ang damit para sa akin. Nagtataka ako kung bakit bigla kang kumikilos. Sinusubukan mong ipahiya ako upang makitungo kay Nicole, hindi ba? Maaari kang magpanggap. Maging isang inosenteng at dalisay na bulaklak sa harap ng aking ama, ngunit hindi ito gumana sa akin. Ang batang babae ay sumigaw ng hysterically. Hindi talaga siya natatakot na marinig. Gayunpaman, ang dami ng impormasyon sa mga salitang iyon ay labis. Parang si Eva ay nakikipag-ugnayan sa Pangulo ng Golden Sea Corporation. Kabanata 932. Nangangarap sa pagiging isang may bahay. Ang mababang antas na laro na ito ay isang bitag na idinisenyo ni Eva. Sa kasamaang palad, nakatagpo ng batang babae si Nicole, at mabilis siyang sinakyan upang makita sa pamamagitan ng plano ni Eva ng sabay-sabay. Namatay ang scheme bago ito magsimula. Si Eva ay isang tulala. Siya ay tunay na walang utak. May mga pagdududa si Nicole.
Paano nakarating ang isang babaeng tulad nito sa isang mataas na posisyon sa Sindro International? Tulad ng iniisip niya, ang pintuan sa harap niya ay biglang nagbukas mula sa loob. Nakakahiya si Ava. Hayaan kong ipaliwanag ito ng iyong tatay sa iyo. Talagang may mabuting hangarin ako. Bago matapos ang pagsasalita ni Ava, nakita ni Ava si Nicole na nakatayo doon na may ngiti, mukhang matikas at malamig. Ang sneer sa kanyang mga mata ay simpleng halata. Narinig ni Nicole ang lahat. Bago magreaksyon si Ava, isang klorera ang itinapon at tinamaan siya, na naging dahilan upang siya ay mag-stagger sa sakit. Ang batang babae ay bumulusok at yanked ang buhok ni Ava, hindi na pinipigilan. Malinaw na sa isang sulyap na siya ay nasanay sa pag-aapi sa iba. Manggahas ka pa ring sabihin sa akin. Palagi akong nasisiyahan sa iyong hitsura ng phony. Kung maglakas loob kang akitin ang aking ama, bubugbugin kita hanggang sa kamatayan bago mo masubukan at akitin siya, ang baboy mo. Pagkatapos, sinipa niya ang tiyan ni Ava. Si Ava ay hinawakan ng buhok at hindi na mapigilan. Ang kanyang mga paggalaw ay hindi kasing mabilis at maliksi tulad ng batang babae, kaya napilitan siyang kumalma. Nagpunta siya mula sa peking pag-iyak hanggang sa pag-iyak para sa totoo. Medyo mabilis ang pagbabago. Kapag ang batang babae ay sa wakas nasiyahan sa pagbugbog, siya ay nanunuya ng malamig at pinakawalan, maalikabok ang kanyang mga kamay. Tumangala siya at nakita si Nicole. Nang walang kaunting takot o gulat sa kanyang mga mata, nagmarcha siya sa nakaharang na Ava at naglakad palabas. Ang kanyang mapagmataas na pag-uugali ay hindi tulad ng siya ay may sanhi ng problema ngunit mas katulad siya ay matagumpay na naghihiganti. Mahinahon na kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Sa pagtingin kay Ava, na mahina ang pag-iyak, lumakad siya at nagsalita ng isang malamig na sneer. Hindi ko sinasadya na panoorin ang palabas, ngunit may tanong ako para sa iyo. Binuksan ni Ava ang kanyang bibig. Ano? Nangangarap ka ba sa pagiging may bahay? Ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay malinaw na may asawa. Naalala ni Nicole na ang pagkakakilanlan ni Ava ay isang may bahay din. Kinagat ni Ava ang kanyang ngipin at tiningnan si Nicole, nang ngumiti sa kanya. Kalimutan mo, ipapadala kita sa ospital. Pagkatapos, gumawa si Nicole ng isang tawag sa telepono, sinabi ng ilang mga salita, at lumingon kay Ava. Kailangan mo ba akong tumawag sa isang tao para sa iyo? Halimbawa, ang ama ng batang babae na ngayon. Tumingin si Ava. Hindi. Sapat na, sa kanyang namamaga na mukha, hindi tungkol sa hitsura ni Ava na makakasimpatya sa iba. Maaari ring gawin na pakiramdam na nakakainis. Si Ava ay binugbog ng anak na babae ng lalaking iyon ngunit hindi ito maiulat. Kung hindi man, mawawalan siya ng trabaho na napunta siya sa napakaraming problema upang makuha. Ito ang pinakamahusay na pag-urong ni Ava pagkatapos umalis sa Sindro International. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at inilayo ang kanyang telepono. Hindi niya balak na maging maalalahanin kay Ava. Pagkatapos maghintay ka lang para sa ambulansya. Ang kanyang ngiti ay malamig na malamig. Sinulyapan ni Nicole ang tao at itinaas ang kanyang mga binti upang umalis. Nang bumaba si Nicole, nakita niya si Clayton na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay banayad at mainit-init. Bumantong hininga siya nang makita siya. Bakit hindi mo lang ako panatilihin sa iyong bulsa? Tumawa si Nicole. Hindi ka magkasya. Ang dalawa sa kanila ay lumakad sa tandem, at tiningnan ni Nicole ang pintuan paminsan-minsan. Pagkaraan ng 10 minuto, dalawang tao sa puting coats na nagmamadali na lumakad. Ilang sandali, naakit nila ang pansin ng lahat. Di nagtagal, umakyat sila sa ikalawang palapag at bumaba kasama ang isa pang babae sa kahabaan. Hoy! Hindi ba ang babaeng Miss Ava York? Ito. Mukhang siya ay binugbog. Sa pamamagitan ng sino? Maghintay, ang mga doktor ay mula sa isang psychiatric hospital. Kabanata 933. Ginawa mo ba ito? Ang bawat tao'y maaaring malinaw na makita ang logo ng Atlanta Psychiatric Hospital na tinatanggap ka, na nakasulat sa likod ng mga puting coats. Ngumiti si Nicole at mahinahon na uminom ng pulang alak sa baso, biglang nasiyahan. Paano siya magiging mabait upang mabayaran ang kanyang mga hinaing na may kabutihan? Ang ambulansya na tinawag niya ay natural na pinakaangkop na ambulansya para kay Ava York.
Ang maliit na ginang na nangahas na talunin ang mga tao ay talagang maganda at matalino. Nanalo siya sa puso ni Nicole. Kapag nakikipag-usap sa mga pekeng at walang sala na kababaihan, kailangan nilang maging mapagpas siya. Hindi na kailangang pag-usapan ang walang kaparirikan. Sinulyapan ni Clayton si Nicole mula sa gilid at ibinaba ang kanyang tinig. Ginawa mo ba ito? Nagtaas ng kilay si Nicole. Kung ginawa ko, hindi ito magiging halata. Ito ay magiging mga panloob na pinsala. Ang pagpahamak ng sakit na hindi makikita sa labas. Iyon ang paraan ni Nicole sa paggawa ng mga bagay. Naisip ito ni Clayton at pagkatapos ay ngumiti. Nakahinga siya. Karapat-dapat na siyang matalo. Sa palagay ko dapat mayroong maraming mga tao na nais na talunin siya. Maaari mong isaalang-alang ito bilang paghihiganti para sa iyo. Pinahihit ni Nicole ang mga mata sa kanya. Hindi ako iyon, maliit na tao. Ginagawa mo itong ingay upang kumuha ng mga problema sa puso. Ngumiti si Clayton, tila medyo walang magawa. Ako ang maliit. Ang dalawang tao pabalik-balik ay nahulog sa mga mata ng isang tiyak na isang tao na hindi kalayuan. Ang mga vibes ng lalaki ay sapat na malakas upang patayin ang isang tao. Nagsama ba sila? Nakatitig si Eric sa direksyon ng dalawa, at ang kanyang tinig ay nagdala ng isang nakakahimok na ginaw. Nakita at alam ng Pangulo ng Golden Sea Corporation na galit si Eric. Masasabi lamang niya ang totoo. Hindi, dumating muna si Miss Stanton, at dumating si Ginoong Sloan pagkatapos. Marahil ay nagkita sila ng pagkakataon at nakikipag-chat lang. Ang mukha ni Eric ay medyo kumalas, ngunit ang kadiliman sa kanyang mga mata ay hindi kumupas. Ang kanyang kalooban ay hindi napabuti. Iyon ay dahil ang impormasyong dinala ni Mitchell ay hindi maaaring pekeng. Ang ginagawa nila ngayon ay tulad ng ipinagmamalaki nilang ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa kanya. Naramdaman ni Eric na ang kanyang dibdib ay puno. Mahirap huminga. Sa tagiliran, nakita ni Keith na ang kanyang ekspresyon ay naka-off at kinagat ang kanyang mga labi na may ngiti. Ang bilog ay hindi malaki. Ito ay normal na makilala ang mga tao sa pagdating. Madilim ang mga mata ni Eric. Nang hindi nagsasabi ng isang salita, binagsak niya ang baso ng pulang alak at lumakad ng may malalaking hakbang. Ang mukha ni Keith ay tumigas habang ang kanyang puso ay nagpunta o hindi. Dali-dali niyang sinundan si Eric. Ang mukha ni Eric ay madilim, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang malabo at malamig na ngiti. Habang naglalakad siya, ang nakapalibot na presyon ng hangin ay naging napakababa. Nakatayo sa harap ni Nicole, ang kanyang matigas na ngiti nang tumingin sa kanya ay labis na tinusok. Ang kanyang puso ay hindi maiwasang maklench ang masakit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin at walang malasakit, at ang kanyang tinig ay napakagaan. Narinig ko na ang iyong paa ay nasugatan nang bumalik ka mula sa bundok. Okay ka lang ba? Inginuso sa kanya ni Clayton na naglalakad si Eric. Ngumiti si Nicole. Kailangan pa rin niyang mapanatili ang kagandahang loob sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga interes ng lahat ay hindi may ugnay. Hindi magandang magkaroon ng isang pagbagsak. Ito ay isang maliit na pinsala, walang seryoso. Salamat sa iyong pagsasaalang-alang, Mr. Ferguson. Malalim at madilim na mga mata ni Eric nang tiningnan niya siya ay tila pinipigilan ang napakalaking emosyon. Napanood niya habang ang babaeng orihinal na pag-aari sa kanya ay nakatayo sa tabi ng ibang tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang sakit ng pagukit ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tumagas ang anumang emosyon. Ang galit at paninibugho na kumakalat sa kanyang puso ay maaaring maitago lamang sa kanyang puso. Ito ay nabaling sa nadamang paninibugho. Ngumiti si Eric. Malayo ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya at humakbang pasulong. Siyempre, naisip ko ang tungkol sa iyo. Nang malaman ko na nasugatan ka, hindi ako makatulog ng maayos sa buong gabi. Halos namatay ako mula sa pag-aalala kapag hindi ka tumugon sa aking mga mensahe. Kabanata 934. Bakit siya? Ang tinig ni Eric ay mababa at raspy na parang sinasadya niyang mapuspos siya, na hindi sinasadya na lumapit sa kanya. Ang mata ni Nicole ay twitched. Malinaw niyang naramdaman na may mali kay Eric. Hindi niya sinasadya na tumingin kay Clayton sa tabi niya. Sa sandaling iyon, malamig at katamtaman na mukha ni Clayton. Napansin ang reaksyon ni Nicole,
Ang mukha ni Eric ay naging madilim. Tulad ng inaasahan. Ngumiti si Nicole, medyo nasisira ang kanyang saloobin. Hindi ako pinayagan ng doktor na gamitin ang aking telepono, at nakalimutan ko ito matapos akong mapalabas. Paumanhin. Ang mukha ni Eric ay tumigas ng mahina. Alam niya na ito ay isang dahilan lamang, ngunit kailangan niyang paniwalaan ito. Okay lang. Nakahinga ako nang makita kang nakatayo ng maayos dito. Ang musika ay nagsimulang maglaro. Nag-flick ang mga mata ni Eric at bigla niyang pinalawak ang kanyang kamay. Maaari ba akong magkaroon ng sayaw na ito? Hindi lumipat si Nicole. Tumingin siya sa kanyang pinalawak na kamay ng tahimik at ngumiti. Ang huling oras na sumayaw siya sa kanya, ito ay sa panahon ng isang partido na sila ay dumalo pagkatapos ng diborsyo. Bumalik noon, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakalantad. Nagbago ang mga bagay sa isang kisap mata. May ibang tao sa tabi niya ngayon. Nang mag-atubili siya, ang isa pang patas at payat na kamay ay umabot din sa harap niya. Malumanay na ngumiti si Clayton. Gusto kong tanungin din si Miss Stanton para sa sayaw na ito. Paano tatayo si Clayton at mapanood si Eric na nakawin ang kanyang pagkakataon? Ang mukha ni Eric ay naging madilim sa isang instant habang tinitingnan niya si Clayton na may madilim na mata. Mr. Sloan, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng first come, first serve? Ngumiti si Clayton at pinataas ang kanyang mga browser. Alam ko lang na hindi ako makaligtaan ng anumang pagkakataon. Naghintay ang dalawang lalaki sa desisyon ni Nicole. Walang nagmamalasakit sa kung sino ang nauna. Hindi nag-waver si Nicole at tiyak na pinili si Clayton. Tulad ng malapit na niyang ilagay ang kanyang kamay kay Clayton, biglang hinawakan ang kanyang palso. Tiningnan siya ni Eric na may malalim na mga mata. Maraming lakas sa kanyang pagkakahawak. Sumimangot si Nicole at hindi maaaring masira. Medyo nasaktan ang kamay niya. Mr. Ferguson. Nagdilim ang ekspresyon ni Clayton at agad niyang hinayla ang braso ni Eric. Mr. Ferguson, mangyaring magkaroon ng respeto. Labis na malamig ang mukha ni Eric habang pinaglaruan niya ang kamay ni Clayton sa kanya. Ang kanyang galit ay nagbuhos na parang may nakita siyang pagkakataon. Umalis. Pagkatapos, kinaladkad ni Eric si Nicole at lumabas. Pag-usapan natin. Ang kanyang pagbabata ay umabot sa limitasyon nito na nakatayo sa harap nila. Si Eric ay hindi makatingin kay Clayton ng mas mahaba. Hindi niya kayang pigilan ang basyang na sumumpa sa ulo ng tao. Gayunpaman, hindi binigyan ni Nicole si Eric ng pagkakataong ito. Inilabas niya ang kanyang kamay sa isang malaking paggalaw. Mr. Ferguson, sa palagay ko wala akong makakausap. Si Nicole ay hindi kailanman nag-aalinlangan pagdating sa emosyon. Nilinaw niya ang lahat mula sa simula ng diborsyo. Ano ang magagawa niya kapag pinapanatili niya ang peste sa kanya? Sa kabutihang palad, ang tunog ng musika ay nalunod ang kanilang mga tinig. Kung hindi man, sila ay nasa gitna ng pansin. Walang balak si Nicole na maging pangunahing tauhang babae ng isang melodramatic drama. Bahagyang nagyelo si Eric. Nagdilim ang kanyang tingin habang nakatingin sa kanya, at ang kanyang paghinga ay naging masungit. Nicole, bakit siya? Bakit siya ang pinili niya? Kalmado ang tono ni Nicole. Dahil siya ang aking kasintahan. Mr. Ferguson, inaasahan kong mas magalang ka sa kanya sa hinaharap. Ang mga mata ni Clayton ay tumitig ng bahagya nang tumingin siya sa kanya. Hindi niya inaasahan na aminin ni Nicole ang kanyang pagkakakilanlan ng diretsyo sa harap ni Eric. Kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ito ng malabo sa halip, handa na si Clayton. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Boyfriend. Tila naramdaman ni Clayton na ang distansya sa kanilang relasyon ay mas mabilis na magsasara kaysa sa inaasahan. Ang mukha ni Eric ay sobrang lamig at madilim. Madilim ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Clayton. Boyfriend. Kabanata 935. Ang huling banta. Ang hangin ay lumamig, at tila isang chill ay unti-unting sumisid sa katawan ni Eric. Sinabi niya ang mga salita sa pamamagitan ng gritted na ngipin. Ito ay tulad ng salitang sinaksak siya sa dibdib. Humakbang si Clayton at ngumiti ng marahan. Pinarangalan ko na maging kasintahan. Mr. Ferguson, mangyaring lumayo sa aking kasintahan sa hinaharap. Napakagandang pakiramdam na bigyan ng babala ang iba, lalo na sa kanyang pagkakakilanlan bilang kasintahan ni Nicole. Ang mga mata ni Eric ay mapula. Halos mag-snap siya mula sa galit,
ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang damdamin. Kahit na ang kanyang puso ay tumutulo ng dugo, ayaw niyang ipahiya dito si Nicole. Natakot si Eric na matakot si Nicole kung nakita niya siyang nawalan ng kontrol. Huminga siya ng malalim at tinitigan siya ng mabuti. Halika. Alam mo kung ano ang mangyayari kung hindi mo ako sundan. Pagkatapos, tumalikod si Eric at umalis. Ang hardin sa labas ay malambing at tahimik, na nagdadala ng isang malamig na simoy. Tumayo siya doon na nalubog sa mga anino. Madilim at malabo ang kanyang malamig na mukha. Tumahimik si Nicole at nadama ng bahagya. Kung hindi siya lumabas at linawin ang sarili, ibabalik ni Eric ang sitwasyon. Ang eksena ay makakakuha ng higit pa sa kontrol. Iyon ay tiyak na isang bagay na magagawa niya. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang isaalang-alang ni Eric ang mga kahihinatnan. Walang makakaapekto sa kanya ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, sina Nicole at Clayton ay mapipilitang makisali sa kanyang mga kahihinatnan. Tumingin sa kanya si Clayton. Huwag kang pumunta. Ipapaliwanag ko ito sa kanya. Kinagat ni Nicole ang labi niya habang nakatingin sa kanya na walang magawa. Kalimutan mo, kakausapin ko siya sa halip. Hindi niya ito hahayaan kung hindi man. Sumimangot si Clayton ngunit sa wakas ay tumanggo. Tumingin siya sa marahan at ngumiti. Hihintayin kita sa pintuan. Babalik tayo pagkatapos mong magawa. Tumanggo si Nicole. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang magpatuloy na manatili dito. Inayos ni Nicole ang kanyang Amerikana bago lumabas, takot na magyayelo. Ang loob ay masigla at maingay, ngunit ang labas ay tahimik at malungkot. Lumakad siya at nagsalita sa isang malinaw na tinig. Eric Ferguson, inaasahan kong ito ang huling oras na banta mo sa akin. Kung may susunod na oras, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mga kahihinatnan. Nakompromiso si Nicole hindi dahil natatakot siya sa kanya, ngunit dahil hindi siya nagustuhan ang problema. Sana, ang sinumpaang tao na ito ay may ilang kamalayan sa sarili ni Eric na tumigas ng bahagya. Tumalikod siya at tiningnan siya ng malalim, ang kanyang mga mata na puno ng pinigilan na emosyon at isang pahiwatig ng pagmamahal at hindi pagpayag. Paano ako maglakas loob na bantayin ka? Mabubuhay ka ng labis na nakasimangot, sumasalamin ako sa kung may ginawa ba ako upang magalit ka. Pinakawalan ni Eric ang isang mapait na pagtawa habang ang kanyang mga mata ay naging pula. Sinubukan niya ng husto upang maibalik siya, ngunit bakit? Bakit hindi niya siya binigyan ng kaunting pag-iisip? Ang pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay hinugot mula sa kanyang katawan ay talagang nasaktan. Tahimik sandali si Nicole. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang malinaw at malamig na mga mata. Huwag tayong mag-aaksaya ng oras at makarating sa punto. Linawin ko ang mga bagay. Eric Ferguson, hiwalay tayo. Malaya akong makasama ang sino mang nais ko. Kung tatanggapin mo man o wala itong kinalaman sa akin. I hope that you don't make any ridiculous and childish moves to cause trouble sa atin. Binalaan niya siya na huwag sirain ang kanyang relasyon, o gagantay din siya. Ang ngiti ni Eric ay tumigas at kumupas habang tinitingnan siya ng malalim na mata. Siya ba ay sabik na protektahan ang sinumpa na si Clayton Sloan? Bakit? Dahil na-save ka niya. Dahil gumugol siya sa buong araw na niloloko ka ng mga mabulaklak na salita. Sa palagay mo ba talaga ang mga alingaw-ngaw sa internet ay paninirang puri lamang? Hindi ito isang katha na mayroon siyang isang iligal na bata, di ba? Malinaw at malamig ang mga mata ni Eric, ngunit ang kanyang tinig ay mababa at tahimik. Kabanata 936. Ikinalulungkot mo ito. Bukod sa pag-save kay Nicole ng 2 beses sa pamamagitan ng swerte, hindi talaga malaman ni Eric kung ano pa ang nagustuhan niya kay Clayton para sa kanya. Iyon ay pasasalamat, hindi pag-ibig. Nais niyang hayaang kilalanin ni Nicole iyon ng malinaw. Do not be fooled by him just because of gratitude. Nicole was silent for a few seconds before her voice lowered. I'm together with him because I know what kind of person he is, but I don't have to explain it to other people. Ang pagkakaroon ni Lil Michael ay maaaring ituring naman siya kay Clayton. Gayunpaman, hindi ito iniisip ni Nicole. Nakaramdam lamang siya ng sakit ng puso sa ngalan ni Clayton. Ang kamao ni Eric ay masikip at lumuwag. Ang boses niya ay hoarse.
Maaari ko ring ipagsapalaran ang aking buhay para sa iyo, Nicole. Halos makiusap ang kanyang tono. Ang mga mata ni Nicole ay gumalaw ng bahagya habang tinitingnan siya ng malamig at seryoso. Mr. Ferguson, napatunayan na hindi tayo angkop. Mangyaring itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras sa akin. Inaasahan ko na ang ating relasyon ay mananatili lamang bilang mga kasosyo sa negosyo. Tulad ng pagsasalita niya, hindi na mapigilan si Clayton at sumulong. Inabot niya upang ilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagdala ng isang malabong ginaw. Narito ang driver. Aalis na ba tayo? Tumanggo si Nicole at naramdaman ang malamig at mahigpit na titig ni Eric. Mr. Ferguson. Ikinalulungkot mo ito, Nicole. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin habang nagsalita siya, ang kanyang walang pag-asa at patayo na figure ay bahagyang walang awa. Sumimangot si Nicole at hindi nais na sabihin kahit ano, ngunit ayaw ni Clayton na mag-iwan ng ganoon. Tumalikod si Clayton, ngumiti, at nagsalita sa isang malamig at tiyak na tinig. Hindi siya. Hindi niya kailanman gagawin. Iyon ay dahil itatalaga ni Clayton ang kanyang buhay sa kanya. Palagi siyang mamahalin at mahalin siya. Hindi niya bibigyan siya ng pagkakataon na ikinalulungkot ang kanyang desisyon. Pagkatapos, bago magreaksyon si Nicole, hinawakan siya ni Clayton at umalis. Nang pumunta ang driver sa harap nila, binuksan niya ang likod ng pintuan para kay Nicole at isinara ito pagkatapos na pumasok siya. Pumasok siya mula sa kabilang linya, tila malamig. Drive. Nadama ni Nicole na ang kalagayan ni Clayton ay hindi tama. Galit ba siya? Binigyan siya ng isang side glance. Sinabi mo ba sa Pangulo ng Golden Sea Corporation na aalis na tayo? Tumanggo si Clayton. Ginawa ko. Kinagat ni Nicole ang labi. Ang isang strand ng buhok ay nahulog mula sa kanyang tainga, at malapit na siyang itok ito sa likuran ng kanyang tainga nang hinawakan niya ang cool na kamay ni Clayton. Malumanay siyang gumalaw upang ayusin ang kanyang buhok, nagbuntong hininga, at mahigpit na hinawakan ng kamay ang kanyang kamay. Nervyos at natatakot. Ano ang mali? Tanong ni Nicole. Siya ay kumikilos na kakaiba. Mahigpit ang pagkakahawak ni Clayton. Tumingin siya sa kanya, na sinasabi sa isang mababang tinig, Nicole, nang napanood ko kayong dalawa na nakatayo ng magkasama, bigla akong nagsisisi na pinakawalan ka. Alam niya kung gaano niya kagustuhan si Eric, at alam din niya kung gaano ito tulad ng paglalakad sa manipis na yelo. Nang makita niya siyang nakikipag-usap kay Eric, bigla niyang naisip, paano kung ikinalulungkot ito ni Nicole? Ang takot ay lumago mula sa ilalim ng kanyang puso hanggang sa siya ay mabilis na nabarged at inalis si Nicole. Ang takot na iyon ay naruroon pa rin. Si Nicole ay isang matalinong tao, kaya agad niyang alam ang dahilan ng pagbabago ni Clayton sa kalooban. Natatakot siyang mawala sa kanya dahil hindi niya binigyan siya ng isang seguridad sa relasyon. Ganito siya dati. Gayunpaman, ngayon, siya ang hindi nabigo na magbigay sa kanya ng enough security. Nahihiya siya sa sarili. Ngumiti si Nicole. Kung gayon dapat mong pigilan ako mula sa paglabas sa susunod na oras, ngunit Ginoong Sloan, dapat kang magkaroon ng kaunting tiwala sa iyong sarili. Kung maaari niyang simulan si Eric, paano siya makapaghintay hanggang ngayon? Siya ay nakipaghiwalay kay Eric. Walang pagbabalik. Clayton's brow relaxed, and his grip on her hand loosened. Nicole, kahit na ano ang ginagawa ni Ginoong Ferguson, hindi tayo maaaring maghiwalay, okay? Tumahimik si Nicole at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumurap ng mga mata at ngumiti siya. Huwag masyadong pakialam ang tungkol sa kanya. Hindi siya mahalaga. Kabanata 937. Kasal siya. Matapos marinig ni Clayton ang kanyang mga salita, ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumaki ng isang mainit na ngiti. Siya ay ganap na tiniyak. Mula sa simula, hindi pa sinabi ni Nicole na, gusto kita, dati, ngunit handa na siyang magustuhan siya. Iyon ay sapat na. Hindi mahalaga si Eric. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Eric, imposible para sa kanya na muling makuha ang puso ni Nicole. Hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay at hindi pinakawalan. Bagaman hindi nasanay si Nicole, hindi siya komportable. Hinatid siya ni Clayton sa kanyang pintuan ngunit hindi pumasok. Tumingin siya sa kanya ng banayad ng ngiti. Good night, Nicole. Si Clayton ay nakatira lamang sa itaas, napakalapit sa kanya. Ngumiti si Nicole at kumaway.
Good night. Ang dalawa sa kanila ay tumayo ng harapan, walang umalis muna. Pumunta ka muna. Iminungkahi ni Nicole. Sinabi ni Clayton, pumasok ka muna. Ang dalawa sa kanila ay nagpupumilit ng ilang sandali at tahimik na lumaki ang mukha ni Nicole. Ang telepono sa kanyang tagiliran ay tumunog, at nagbuntong hininga siya. Okay, papasok muna ako. Tumakbo siya sa loob na parang tumakas siya. Narinig ni Nicole ang tunog ng pagsasara ng pintuan ng mahina. Nakalimutan ba niyang isara ang pintuan? Sinara ni Clayton ang pintuan para sa kanya at tumayo doon sandali bago dahan-daang umalis. Ang tawag sa telepono ay mula kay Yvette. Ngumiti si Nicole at sinagot ito. Hello. Ang tunog ng pinigilan na pag-iyak ay umalangaw-ngaw mula sa telepono habang humihikbi si Yvette at hikaped. Nicole, ginawang may bahay ako. Si Sean ay ikinasal na. Natigilan si Nicole. Bago siya magkaroon ng oras upang magtanong, bigla niyang narinig ang galit na tinig ni Sean sa telepono. Sino ang tinatawagan mo? Hindi ko ba sinabi sa iyo na malulutas ko ang bagay na ito? Si Yvette ay sumigaw ng hysterically at sinumpa siya. Malutas ang kalokohan mo. Sino sa palagay mo ikaw? Nakipaghiwalay ako sa iyo. Nicole, halika at kunin ako. Bago matapos si Yvette, ang telepono ay binato at nasira, naputol ang tawag. Tumawag pabalik si Nicole ngunit nakakuha ng isang mensahe na nagsasabing naka-off ang telepono. Bumagsak ang mukha niya. Tiningnan niya ang kanyang telepono na naharang at nagmadali na lumabas. Si Sean ay nasa tabi ni Yvette at tila kinokontrol ang kanyang kalayaan. Tinawag ni Nicole si Julie. Si Yvette ay kinokontrol ni Sean. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ito ay kasalanan ni Nicole para sa hindi pagbigyan ng higit na pansin kay Sean Moore. Si Yvette ay hindi magiging walang magawa kung naimbestigahan niya ng maaga. Nagulat sandali si Julie, at maikling sinabi sa kanya ni Nicole ang tungkol sa tawag sa telepono kanina. Naisip niya sandali. Naaalala ko na hiniling ako ni Yvette na tulungan akong bigyan si Sean ng isang regalo na nakuha niya sa ibang bansa. Naaalala ko pa rin ang address. Ipapadala ko ito sa iyo. Magkikita tayo sa pintuan. Pumayag si Nicole. Wala nang oras upang sabihin pa. Kinuha niya ang elevator sa ibaba. Dumiretso siya sa underground car park at umalis, nagmamadali sa address na ipinadala ni Julie. Kasabay nito, nakipag-ugnay siya sa mga bodyguard. Tinawag siya agad ni Grant pagkatapos niyang maghang. Sinagot ito ni Nicole. Ang tono ni Grant ay medyo nababahala. Ano ang nangyari? Bakit bigla kang tumawag sa mga bodyguard? Hindi nagulat si Nicole na alam ni Grant ang tungkol dito. Walang oras para mag-isip siya. Si Yvette ay nasa problema. Kinokontrol siya ni Sean. Pupunta ako doon ngayon upang suriin ang sitwasyon, kaya kailangan ko ng lakas tao. Mag-ingat ka. Nag-hang up si Grant matapos siyang magsalita. Bumantong hininga si Nicole, ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kaunting komplikado. Ang address ay hindi malayo. Ang seguridad ng high-end na kapitbahayan ay natural na mas mahirap, at nag-aalala siya na titigil siya sa labas. Pagdating niya sa pintuan, tumingin si Nicole sa paligid at natagpuan itong medyo pamilyar. Sa sandaling nakita ng mga security guard at bodyguard sa pintuan ang kanyang sasakyan, magalang silang tumungo at binuksan ang barikada para sa kanya. Maligayang pagdating sa bahay, Miss Stanton. Oh, naalala niya ngayon. Mayroon din siyang bahay dito. Kabanata 938. Halika at mamatay. Mahinahon na tumango si Nicole at tumingin sa kanila. Ang aking mga bodyguard ay darating upang tumulong sa isang sandali. Hayaan mo na lang sila. Pagkatapos, dumiretso siya. Sa sandaling lumabas si Nicole sa sasakyan, nakita niya si Julie na nagmamadali. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng isang sulyap. Bago sila makapagsalita, ang kotse sa likuran nila ay biglang naiilawan ang mga headlight nito. Tumalikod si Nicole at tiningnan ang tatlong mga kotse na huminto sa harap niya. Pagkatapos, isang dosenang mga tao na nakasuot ng itim na kamiseta at pantalon ay lumabas. Sa paghusga sa kanilang mahigpit na mga ekspresyon, malinaw na hindi sila ordinaryong tao. Lahat sila ay mga bodyguard para sa pamilyang Stanton. Pagkatapos, lumabas si Grant sa kotse at lumakad ng walang pasubali. Tayo na. Si Julie ay mukhang medyo natigilan siya ng momentum ngunit mabilis na gumanti.
Ito ay talagang isang maliit na peligro kung ito ay kay Nicole at sa kanya. Hindi inaasahan ni Nicole na makarating ng personal si Grant, ngunit hindi niya masyadong naisip ang tungkol dito. Ang pag-save ni Yvette ay mas mahalaga. Dumating sila sa pintuan. Kumatok si Julie sa pintuan, at ang taong nagbukas nito ay isang matandang babae sa kanyang mga 40s. Mukha siyang lingkod. Ang pinto ay nagbukas ng maliit na siwang. Sino ang hinahanap mo? Tanong ni Nicole, si Yvette Quimby. Bahagyang nagbago ang mukha ng alipin. Dapat ay itinuro siya ng maaga, at ang kanyang mga mata ay sumabog habang tinanggihan niya ito. Wala siya rito. Wala akong alam na Yvette Quimby. Hey! Si Julie ay walang labis na pasensya at simpleng itinulak ang bukas ng pinto, sinusubukan na maglakad. Yvette, nandyan ka ba? Pagkatapos niyang magsalita, nagyelo siya sa pagkabigla. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na damit ang biglang lumitaw sa harap niya. Mukha silang mabangis at sobrang matigas. Sa hindi inaasahan, si Sean ay may mga bodyguard sa kanyang tahanan. Parang handa na si Sean. Gayunpaman, ang susunod na segundo, sinipa ni Grant ang bukas na pintuan na may isang madilim na ekspresyon at nakikipag-ugnay sa kanyang mga tauhan. Ang mga bodyguard sa bahay ay hindi inaasahan na napakaraming tao sa likuran, at bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha. Sinundan sila ni Nicole at tiningnan ng malamig ang lingkod. Wala ba si Sean? Ang lingkod ay nagpanik at kumalas, natatakot at hindi matapang na sumagot. Biglang lumubog ang kapaligiran. Tumingin si Nicole kay Julie. Pumunta, hanapin si Yvette. Dapat nandito siya. Tumanggo si Julie at gumawa lang ng isang hakbang ng ang bodyguard sa harap ng kanyang hinarang ang kanyang landas. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang napakaraming tao sa likuran nila. Plano niyang gamitin si Julie bilang isang hostage at gawin muna ang iba pang mga bodyguard. Gayunpaman, bago niya hawakan ang braso ni Julie, nagpakawala siya ng isang hiyawan. Kumilos muna si Nicole at itinaas ang kanyang mga paa, ipinadala siya na lumilipad gamit ang isang sipa. Hindi niya inaasahan na biglang hampasin si Nicole. Bumangon siya sa pagkabigla. Nakita ng ibang tao na ang sitwasyon ay masama at sisingilan kay Nicole, ngunit sa tabi niya, hindi binigyan siya ni Grant ng pagkakataong lapitan siya. Sa ilang mga malulutong na paggalaw, pinatok niya ang bodyguard pabalik ng ilang mga hakbang. Ang nakapalibot na kasangkapan at borloloy ay nahulog. Ang mga bodyguard ng pamilya Stanton ay natural na hindi umupo ng walang imak. Pumunta sila at hindi nakakagulat na dinurog ang dalawang bodyguard sa kanilang mga dami. Ang ilang natitirang mga tao ay nagsimulang maghanap sa paligid ng bahay. Ang mukha ng alipin ay nagbago ng malaki. Kinuha niya ang kanyang telepono upang gumawa ng isang ulat. Hindi binibigyang pansin ni Nicole ang alipin na iyon. Pagkatapos, pinakawalan ni Julie ang isang sigaw. Nicole, nandito si Yvette. Tumakbo si Nicole, sabik na makita. Itinulak ni Julie ang pintuan ngunit hindi ito mabubuksan. Tumingin siya kay Julie. Narinig ko ang boses ni Yvette. Narito siya. Humakbang si Nicole at itinulak ang pintuan kasama si Julie, ngunit walang silbi ito. Lumingon siya upang tumingin sa lingkod na nakatayo doon sa isang gulat. Ang dalaga ay hawak pa rin ang telepono sa kanyang kamay, pinapanatili ang tawag sa linya, at ang malamig na tinig ni Sean ay tumunog mula sa telepono. Kamusta, Helen? Kumain na ba si Miss Quimby? Kabanata 939. Magsagawa ng iyong sarili. Medyo namutla ang mukha ni Helen. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ilalim ng malamig na mga mata ni Nicole at Julie. Sir, may mga tao dito. Bago siya matapos, hinawakan ni Nicole ang telepono. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig dahil ang kanyang tono ay malinaw at nagyayelo. Sean Moore, halika rito at mamatay. Paano niya hinawakan ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang turf? Siya ay talagang korteng kamatayan. Si Nicole ay walang maraming kaibigan, ngunit ang kanyang mga kaibigan ang pinakamahusay. Sinamahan nila siya sa pamamagitan ng ulan at araw, kaya protektahan niya sila. Pagkatapos, itinapon niya ang telepono, pinaputok ito. Ang mga whimpers at iyak ni Yvette ay tumunog mula sa loob ng silid, ngunit ang kanyang tinig ay napakaliit na parang wala siyang lakas na naiwan. Bumagsak ang puso ni Nicole. Ilang beses siyang sinisingil sa pintuan, ngunit walang silbi ito.
Nag-sign si Grant sa bodyguard upang masira ang pinto, ngunit hindi ito ginagamit. Ang pintuan ay espesyal at maaari lamang may-lock ng isang susi. Kung hindi man, ito ay ganap na may-lock. Malinaw at malamig ang mga mata ni Nicole habang nakatingin siya kay Helen. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ibigyan mo sa akin ang susi. Hindi sinasadyang tinakpan ni Helen ang kanyang bulsa. Ang maliit na aksyon na ito ay hindi nakatakas sa mga mata ni Nicole. Umiling-iling siya at humakbang pabalik. Ako. Wala akong susi. Galit na sigaw ni Julie. Gupitan ang basura at ibigay ito, o gagawin ka namin. Napakatanda ko na. Ano ang gagawin mo sa akin? Si Helen ay mapatla at natakot. Malamig na ngumiti si Nicole. Naglakad siya, isang bakas ng galit sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay bastos at malamig. Ang illegal detention ay isang krimen na parusahan ng batas. Nais mo bang matikman ang pagkain sa bilangguan sa iyong edad? Pinilit niya ang pasulong. Ang mukha ni Helen ay nagbago ng ilang beses, natatakot na. Si Grant ay nagbigay ng pagtingin sa bodyguard sa gilid, na naintindihan at agad na humakbang pasulong. Siya ay biglang at mabangis na naabot, yanked ang kanyang kamay, at pinilipat ito pabalik. Agad na sumigaw si Helen sa sakit. Ang dalawang bodyguard ay nasakop na. Sila ay nakapin kasama ang kanilang mga katawan na nabugbog at namamaga, hindi makagalaw. Maaari lamang silang sumulyap sa galit at pagkagalit. Ang iba pang bodyguard ay umabot at walang emosyon na kinuha ang susi mula sa bulsa ni Helen bago ibigay ito kay Nicole ng magalang. Kinuha ni Nicole ang susi, ngumiti ng malamig, at tinitigan ang alipin, walang malasakit sa nangyari. Ngunit hindi ko nais na mag-abala sa pulis. Iniwan mo ang mundong ito. Tiningnan ni Helen ang kanyang dislocate na braso at umiyak ng mapait, na umiiyak ang kanyang puso. Talagang natakot siya sa tila banayad sa magandang batang babae at ang mga bodyguard. Sinulyapan siya ni Nicole, binuksan ang pintuan, at pumasok upang makita si Yvette. Sure na sapat, si Yvette ay nasa loob. Agad na bumagsak ang luha niya nang makita niya silang pumasok. Sa unang sulyap, sino ang maniniwala na ito ang Yvette Quimby na minamahal ng lahat sa bilog? Ang kanyang mukha ay mapatla at hindi kasiya siya, at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Siya ay tumingin ganap na pinatuyo. Nang makita ni Yvette si Nicole, naiilawan ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay bigla siyang nagyelo nang makita niya si Grant sa likuran ni Nicole. Ang kapaligiran sa labas ay panahunan. Pumasok si Grant at sumimangot sa kanya. Maaari ka bang maglakad? Lumabas muna tayo dito. Yvette bit ang kanyang labi at lumapit mismo kay Nicole na may isang hikbi. Hindi naging madali para sa kanya na palayain si Grant, ngunit kung kailan nasa panganib, ang taong sumagip sa kanya ay siya. Paano siya dapat manatiling hindi gumagalaw? Ang mga mata ni Nicole ay naging mainit. Si Yvette ay naglalagay ng limpo kay Nicole na parang hindi siya makatayo sa kanyang sarili. Tinitigan ni Nicole si Grant. Parang hindi siya makalakad. Wala siyang lakas. Kabanata 940. Binigyan ka ng isang shot. Sumimangot si Grant at lumakad. Ang kanyang malamig na mukha ay hindi natatanggap, at ang kanyang mga mata ay biglang nakakita ng isang maliit na marka ng pagbutas sa braso ni Yvette. Biglang dumilim ang mukha niya. Sobrang lamig ng boses niya. Binigyan ka ba ni Sean ng isang iniksyon? Hindi na kailangang sabihin, ang bilog ay may isang napakabastos na paraan ng pagharap sa mga batang babae na hindi masunurin. Maaari itong makaramdam sa kanila na pinatuyo habang sila ay may kamalayan pa rin. Hindi rin sila magkakaroon ng lakas upang tumanggi. Si Yvette ay walang alinlangan na binigyan ng naturang iniksyon. Tahimik na tumulo ang luha ni Yvette habang tumanggo siya. Pinili niya siya, kaya nararapat niya ito. Ilang sandali, ang lahat ay sinipsip sa isang hininga ng malamig na hangin. Si Nicole ay nanginginig sa galit, at ang hangin sa paligid ay naging malamig. Lumakad siya at tumingin kay Nicole, hinawakan ang kanyang kamay. Dadalhin ko siya. Una ka na. Huminga ng malalim si Nicole at hinawakan ang balikat ni Yvette. Huwag kang matakot, Yvette. Tayo na ngayon. Babalik agad si Sean. Kung nagdala siya ng maraming tao kasama niya, magiging masamang balita para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, handa pa siyang ikulong kay Yvette. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga nakasisindak na bagay na magagawa niya?
Nadama ni Nicole ang isang chill sa kanyang puso na iniisip lamang ang tungkol sa madilim, malabo na mukha. Isang tao lamang na kasing simple ni Yvette ang maniniwala sa kanya at bubuo ng mga damdamin tulad ng mga paputok para sa isang katulad niya. Ang mga mata ni Yvette na naging pula at namamaga ay talagang kaaya-aya. Tumango siya. Tayo na. Pinili siya ni Grant ng estilo ng pangkasal at lumakad papunta sa sala nang bigla siyang nakarinig ng mabigat at nagmamadali na mga yapak sa pintuan. Lumitaw si Sean. Mabilis siyang dumating. Nang makita ni Helen si Sean, sumigaw siya sa tuwa. Sir, gusto nilang ilayo si Miss Quimby. Pinalo nila ako. Tumingin si Sean sa gulo sa silid at ang dalawang bodyguard na binugbog sa lupa. Madilim at malamig ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naayos sa Yvette sa mga bisig ni Grant. Hindi siya maaaring umalis, nagsalita si Sean sa isang matalim na tono habang hinaranggan niya ang kanilang paraan. Ang kanyang ekspresyon ay pangit habang ang kanyang emosyon ay kumukulo sa likuran ng kanyang madilim na mga mata, malamig at madilim. Ibaba ang aking babae, Mr. Stanton. Ang mga bodyguard ni Grant ay nakapaligid na kay Sean. Ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Ang iyong babae. Sean, lalaki ka pa ba? Si Yvette ay hindi isang babae na maaari mong i-play. Mas mauunawaan mo iyon. Kung si Yvette ay isang taong hindi kilala, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataon na umiyak kahit na siya ay nilalaro ni Sean. Gayunpaman, hindi siya. Ang pamilyang Quimby ay kilalang tao sa Atlanta, at ang ina ni Yvette ay isang sikat na babaeng may kakayahang naghari sa mundo ng negosyo. Sino ang hindi magalang sa kanya? Talaga bang walang ingat si Sean? Tumingin si Sean kay Grant ng malamig at nakasimangot. Hindi mo kailangang alagaan ang aming negosyo. Binalaan niya si Grant na manatili sa kanilang mga gawain. Ayaw na ni Nicole na mag-aksaya ng oras at tumingin sa kanya. Sapat na, pag-uusapan natin ito mamaya. Pumunta muna tayo sa ospital. Ang mga bodyguard sa harap ay nilinis ang daan, ngunit si Sean ay nagalit. Bigla niyang sinipa ang bodyguard sa isang mabilis at mabisyo na paggalaw. Ang mga bodyguard sa paligid ay sinisingil sa kanya. Ang isang uhaw na uhaw sa dugo ay sumabog sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga aksyon ay walang awa at mapagpas siya. Malinaw na mayroon siyang pambihirang kasanayan. Ang mga bodyguard lamang ay hindi humawak ng kandila sa kanya. Pinatumba ni Sean ang 3 hanggang 4 na mga bodyguard ng sunod-sunod at napalamig ng malamig. Hindi gumagalaw si Grant, ang kanyang mukha ay nagyayelo. Lihim na naghanda si Nicole sa gilid. Gayunpaman, ilang mga hakbang lamang ang layo, biglang hinagupit ni Yvette ang kanyang mga ngipin sa mga braso ni Grant at nagsalita ng buong lakas. Sean Moore, kung maglakas loob kang hawakan ako, nanunumpa ako na maraming paraan upang patayin ang iyong buong pamilya. Kasama ang iyong mabaliw na ina.